Okay, so ang scrambled thought na bibigyan natin ng liwanag for today's podcast episode ay ang katanungan na kailan at paano ko nga ba dapat pagplanuhan ang aking buhay kolehiyo? Hey class, yes, this is Sir Japes and you are listening to the Sunny Side Podcast. So finally gets yun na kung bakit meron tayong sunny side up na itlog dito sa lahat ng mga videos natin sa TikTok. You're listening to the Sunny Side Podcast. Ito ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Alright, welcome to our very first episode. Pinag-isipan ko yan. Pinag-isipan namin yan ng friend ko. Episode. So, shout out Faye for a very creative suggestion. Okay, so yan nga yung pag-iisipan natin, pag-uusapan natin sa very first episode na to. Paano nga ba kayo nagpaplano para sa inyong buhay kolehiyo, 'di ba? And sa mga susunod pa nating mga episodes, definitely meron tayong mga makakasamang friends natin na makakapagbigay din ng mga tips and alam niyo na kung ano yung mga experience nila bilang mga estudyante rin dati, 'di ba, na puwedeng makatulong sa inyo. Tips, mga guidance na puwede niyong gamitin, or puwede rin namang hindi, 'di ba? Depende kung ano yung mag-work sa inyo, okay? So, now before tayo mag-jump doon sa ano and paano pagpaplanuhan yung inyong buhay kolehiyo, maybe let's answer first the question why. Bakit ba natin ito dapat pag-usapan, 'di ba? Ano ba siya? Anong big deal about, planning itong buhay kolehiyo? Although, not to mention, one of the sad realities is some students would even question na parang, "Is this something na kailangan ko ba bang dapat pag-isipan? Eh, feeling ko wala naman akong chance na makapag-aral." Ang sad reality ngayon is in dapat yung edukasyon is it's a right, 'di ba? Pero sa panahon ngayon, given all the challenges, yung mga opportunities pa sa sistema natin, nagiging pribilehiyo siya. So, hopefully dumating din tayo sa punto na alam niyo na, makarating tayo sa gano'ng sitwasyon na talaga natin na education is really a right. But for the sake of the discussion, so let's still provide tips, 'di ba? Paano nga ba dapat pinag-iisipan, pinagpaplanuhan ang buhay kolehiyo? So, hangga't magagawa niyo ng paraan, kung kaya makahanap ng resources, then gawin natin, 'di ba? Okay, so bakit nga ba natin talaga kailangan pag-isipan? So, actually naalala ko yung isa sa mga teachers ko nung high school, sinabi niya, "This is one of the biggest decisions in life na gagawin natin bilang isang estudyante." Kasi just imagine, 'di ba, 4 or 5 years of your life dito mo i-spend sa university and sabihin na natin yung iba diyan made-delay pa, okay? Tamaan, 'wag magalit. Ang tamaan sa pool. So, kailangan mo talaga siyang pag-isipan, 'di ba? So, hindi biro na basta-basta ka na lang pipili ng kurso, magda-darts ka lang tapos, dito ako mag-aaral, ito yung aaralin ko, 'di ba? So, kailangan pinagpaplanuhan mo 'yan, hindi yan simpleng bagay. And, um, kaya ko rin inisip na ito yung isa sa mga una nating pag-usapan kasi napansin ko sa mga, videos natin sa TikTok na kung saan may mga students tayo nagko-comment. Ang karamihang nakita kong error nila is hindi sila sure sa campus kung saan sila mag-aaral, 'di ba? Paano 'yan, napasa mo na, eh, magpapabago ka pa. O kaya naman hindi sure sa kursong kukunin, okey? That's why yung mga ganitong bagay, it needs more time para pag-isipan, 'di ba? Hindi siya yung basta-basta mapagde-decidean overnight. Kasi nga maraming factors kayong dapat i-consider. Now, let's jump doon sa ano-ano nga ba yung mga dapat mong pag-isipan pagdating sa, pagpaplano ng iyong buhay kolehiyo. Definitely number one is ano yung kurso na pipiliin mo, 'di ba? Diyan na papasok yung ano ba yung gusto mong aralin, ano yung gusto mong maging trabaho, ano ba yung mga in demand na trabaho sa future, ano ba ang gusto ng parents mo o ng tito, tita mo para sa'yo o kaya yung pangarap ng lolo, lola mo na hindi niya natupad kaya ikaw ang tutupad. Ganyan yung mga karaniwang, alam mo na, na-encounter ng mga estudyante, 'di ba? "Ako nagpapaaral sa'yo so dapat sundin mo kung anong gustong kurso na ano yung kurso na gusto kong aralin mo." Minsan may mga ganyang challenges. But we will have a dedicated episode para sa, ah,
topic na yan, kung paano ba kayo pipili ng kurso sa kolehiyo. So, abangan nyo yan. Isa yan sa mga topics na nasa listahan natin. And then, aside from the course or the degree program, definitely yung school na papasukan nyo. I-consider mo ba yung mga school na malapit lang sa'yo? Wala kang pakialam kung kasama yan sa Big Four or hindi. Basta dito lang sa area namin malapit, di ba? Or i-consider mo ba na gusto mong pumunta sa mga nasa Big Four na school, di ba? Nagmamatter ba yan sa'yo? So, it depends, di ba? May mga ganyang consideration. And then, the third thing is, I think more on the resources, di ba? So, para sa mga estudyante natin na medyo nakakaluwag-luwag sa buhay, then good for you, di ba? At least hindi nyo kailangan problemahin yan. Sagot na kayo ng nanay, tatay nyo, tito, tita nyo, di ba? O minsan ate, kuya. But for those na students na financially challenged, paano tayo kukuha ng resources natin? Scholarship ang sagot. And para mag-work ang ganyang plano, kailangan nakaabang na tayo. Ano ba yung mga dates? Kailan ba yung mga dates ng application? Kailan yung exam? Ano yung mga requirements? Marami kayong kailangan asikasuhin. And to share with you, ako ay isang produkto ng mga scholarships mula pa nung high school ako. Kasi nung high school ako, nag-aaral ako sa private school. But that's because of scholarship. Pero kung wala akong scholarship nung high school, hindi ako makapag-aaral sa private school. Nasa public school ako. And then, pagdating ng college, ayan, nabuhay ako dahil sa scholarships. So, magbibigay din tayo ng isang dedicated episode para pag-usapan ano nga ba yung mga scholarships na pwede nyo applyan pagdating sa college. And ilatag natin ano yung usual timing para sa inyong mga estudyante na nakikinig ngayon, magkaroon na kayo ng idea kailan nyo ba aabangan. And dapat kasi masipag talaga kayo na i-check ng i-check, di ba? So, nung time namin talaga kala mo naman sobrang, hindi naman nagkakala yung mga edad natin. So, nung time namin, malalaman ko lang yung mga scholarships na yan dahil nasabi ng kapitbahay, nasabi ng classmates, nasabi ng teacher. So, ganun kami nakagather ng information. Although may internet na rin naman noon. Hindi nga lang, kumbaga, ganung nagagamit pa para mag-disseminate ng mga ganitong uri ng information. And that's also one of the reasons kung bakit tayo may ganitong podcast ngayon, to really share information para sa mga students natin. And no one really talks about yung mga ganitong uri ng preparation for you, di ba? When in fact, this is actually one of the first few steps nyo towards adulting, di ba? Yung pagpasok nyo sa kolehiyo, dyan na magsisimula dire-diretso na yan. Hanggang sa makagraduate kayo, and then you become young professionals, kayo nang bahala, didiskarte sa buhay nyo. Ito na yung time na kung saan wala nang structured na, next year, aaral ulit, ganyan, gagraduate. Hindi. Nasa sayo na yan. Magtatrabaho ka, lilipat ka ba? Ayaw ba ng trabaho mo? So, yan na yung real na adulting 101. Okay? So, resources, mahalaga yan. Kaya dapat talaga siyang pinag-iisipan. Okay? So, ngayon, to answer the question how and when, di ba? Siguro, ideally, sabihin ko na 1 taon. So, this is just very perfect timing na pinag-uusapan natin ito. Kasi, yan, yung mga grade 11 students natin right now, ito na yung time para pag-isipan ito. And alam ko, magsisimula na rin yung ilan sa mga malalaking college entrance test, yung application yan. So, tamang-tama lang na pinag-uusapan na natin ito, di ba? Para makatulong din sa decision-making process ninyo sa pagkuha ng kurso, saan kayo mag-aaral, paano kayo magpe-prepare. Okay? And then, minsan kasi ang mga estudyante parang, kailan ko pag-uusapan yan? Ano ba yan? Kailangan may formal na discussion, di ba? Wala naman akong time. So, kailan nyo siya pinag-iisipan? Anong oras sa isang linggo, di ba? Parang ganyan. Hindi naman kailangan meron kang formal na discussion to really think about it. But, pwede siyang mangyari, let's say, random times na kausap mo yung parents mo. Unang-una ng parents or family in general, di ba? I think mahalaga yung input nila. Especially most of the time, definitely sila yung magiging, di ba, magpo-provide ng resources mo sa pag-aaral mo. Di ba? And syempre, nagmamatter talaga kung ano yung inputs lalo ng parents mo. Okay? And then,
I think better kung meron kayong mapagkokonsulta na teachers o kaya mga mentors o kaya mga seniors dun sa school niyo na naka-graduate na, 'di ba, na mga nag-aaral na sa college, 'di ba, o kaya mga nagtatrabaho na para magkakaroon kayo ng idea, ito palang inaaral diyan, ito pala yung posibleng maging trabaho. Dapat pala magdo-dorm ako para hindi ako araw-araw uwian. Yung mga ganyang klase ng bagay, yung mga puwede niyong ma-gather na information, mga tips na makukuha niyo rin sa kanila, 'di ba? And speaking of, halimbawa, 'yan, ano yung mga inaaral, ano yung mga posibleng mga trabaho. Meron nga pala akong ilang videos dito sa YouTube account natin na may mga in-interview tayong friends and nag-share din sila ng tips. Ano yung mga or nagbigay sila ng insights, ano yung mga inaaral sa kurso na ito and ano yung mga possible work. That can also help. So, puwedeng i-check 'yan. And then, another thing, definitely makakausap niyo yung friends niyo. Pero ang payo ko lang is huwag kayong magpapadala sa peer pressure, okey? Yung mga estudyante kasi, "Uy, anong course mo? Yan na rin kukunin ko. Tara, sama-sama pa rin tayo sa college, magkakaklase pa rin tayo." Okay, so class, kahit sa junior high, sa senior high, okay, magkakasama pa rin kayo, magkakabarkada kayo. Pero pagdating niyo sa college, 'yan yung ibang buhay na talaga, kanya-kanya na kayo. Kung magkakaibigan naman kayo, magagawa niyo pa rin 'yan, magkakasama kayo, 'di ba? I mean, mag-hangout pa rin kayo, pero hindi naman nangangahulugan na kailangan pare-pareho kayo ng kurso. Wag kayong magpapadala sa peer pressure lalo na kung hindi niyo naman talaga gusto yung gano'ng kurso, hindi niyo gusto yung school na 'yon, 'di ba? So, ang isipin niyo ano talaga yung gusto niyo and paano kayo magde-decide, with your family or dun sa mga taong, kino-consult niyo like your, let's say, teachers, mentors, 'di ba? Yung mga taong nilo-look up niyo, gano'n kayo magde-decide. And, sa high school kasi, 'di ba, minsan kapag, kaya pang ipasa yung subject, talagang nagagawan ng paraan. Pagdating sa college, wala na 'yan. Kung bagsak ka talaga. Kasi iba-ibang uri na ng tao yung makikita mo diyan, makikilala. And another exciting thing is makakakilala ka ng iba't ibang uri ng propesor, 'di ba? May mga professors na nagpapa-exam pero hindi naman sila nagtuturo, 'di ba? Iba-ibang klase 'yan. So, very exciting. Exciting times. Enjoy niyo lang yung journey, yung process ng pag-iisip, 'di ba? Wag kayong masyadong mag-alala sa future na, "Sir, paano kung eventually ayaw ko naman pala nung course ko, ayaw ko pala nung school, gusto ko palang lumipat." Posibleng mangyari 'yan and kung mangyari 'yan, there's nothing wrong about it. So, pero wag kayong masyadong mag-worry sa hindi pa nangyayari, okey? Wag niyong pangunahan yung mga bagay-bagay na hindi pa naman nangyayari. Ang isipin niyo yung now, yung present, and paano kayo magpe-prepare for future without overthinking too much, 'di ba? Saktong, ano lang, preparation, 'di ba? Huwag mag-overthink, may calculated risk, ganyan kayo nagpaplano. Okay, so hopefully this very first episode natin ng ating Sunnyside Podcast, meron na kayong, idea kung paano niyo napag-iisipan yung magiging atake niyo sa inyong buhay kolehiyo. And 'yan nga, kung meron kayong chance na makapag-aral, wala ng pili-pili ng diskarte o diploma. Diploma na samahan ng diskarte, 'yan ang mas okay, okay? So, galingan niyo sa pag-iisip and again, sa mga susunod na episodes ng Sunnyside Podcast na ito, marami pa tayong topics na pag-uusapan na hopefully makatulong sa inyong, pagko-contemplate kung paano kayo magpe-prepare for your, college life. Exciting times, definitely. So class, this is Sir Japes and you're listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. See you on the next episode. Class dismiss.